Good morning guys. Tapos lusog-lusog na lang. Nandito naman ako sa umaga na ito. Ngayon, nandito ako sa bahay mismo magkukuntit, mag-video para mayroon ako nga may upload na papanood sa aking mga followers, sa aking viewers, sa aking subscriber dito sa aking channel, sa aking YouTube, Kalyaw Kasabong TV. Bago ko ipagpatuloy, ipapaliwanag ko sa inyo ang linyada nitong hawak ko ngayon na sisiw nga babae ito. Magpasalamat muna po sa nag-subscribe sa akin, sa aking mga solid subscribers. Thank you sa inyo sa pag-subscribe, support mo sa aking channel at saka sa aking mga followers, sa aking viewers. Thank you sa inyo sa pagsubaybay nyo sa pagpanood sa mga i-upload kong mga videos sa aking YouTube, Kalyaw Kasabong TV. Ito kasabong ipapaliwanag ko na siya, ituturo ko sa inyo para sa inyong mga baguhan, sa aking mga baguhang nag-subscribe sa akin, sa aking mga followers, sa aking mga viewers. Ito na siya ang isa kalinyada na iningat-ingatan ko rin nandito sa bahay. Ito mismo, iba yung manok ko sa kabila. Ito siya ang crucis ko ng Boston sweater. Bakit hindi ko siya pinapabayaan palang galain muna? Dahil umuulan ngayon, paminsan-minsan biglang babagsak ang ulan, iinit, baka iniiwasan kong magkaroon siya ng sakit, magkasipon. Yan ang pagkulagat ko sa kanya. Kasi pag ako mismo, kapag kursunada ko ang isa kalinyada nga sisiw na babae, iniingatan ko yan, ilagaan ko ng gusto kasi gagamitin ko siya, yan kukunan ko ng material o mga gawin ko siyang materialis, parang yan ang kukunan ko ng mga anak niya, gagawin kong mga panglaban sa laro, sa larangan sa sabong. Kasi ito ipaliwanag ko sa inyo, bakit mahilig ako mag-alaga sa mga sisiw na babae, piling-pili ko. Inalagaan ko ng mabuti kasing pag-alaga ko ng pag-ingat ng aking mga manok, mga panglaban na mismo. Kasi ito siya ang nag-produce, nagbibigay sa akin ng mga anak na magkaroon ko ng mga maraming anak na lalaki nga gagawin kong panghanda, gagamitin kong mga panglaban sa sakto na edad. Ito siya. Kaysa bibili lang ako, halimbawa, bibili ako, di ko kabisadong inahin. Katulad nito, sisiw pa lang ang babae, alam ko na kung anong mayroon sa dugo niya, anong linyada niya, na mayroon siya, na lamang sa panalo o sa talo. Tapos ang iparis ko nito niya, na brugkak din yung mga 3 times winner o 2 times winner. Kaya hindi na ako kabado sa alagaan ko nga manok kung sino mang maging kabangga ko pagdating sa mga subong cockpit. Kasi ang sabong, swertihan lang. Pero nandoon na nga tayo, swertihan lang. Pero pinaka-importante, nga ang ating pinagsimulaan ng ginawa nating materialis nga panglaban, kabisado natin. Ang ginagawa ko, sisiw pa lang, babae, nalagaan ko ng mabuti ito. Parang hindi ako mapag-iwanan pagdating sa labanan sa manok. Yan ang pinakasikreto ko niya na ma-advise sa inyong mga baguhan pa lang. Kaysa bibili-bili lang ako, bumibili ako dati na try ko na yan, sinasabi lang talaga sa binibilhan ko, lalo na sa sabungan dati doon ko bumibili ng pang-laban-laban, pang-akpay. Na quality, lahing manalo, galing sa farm. Pero, nung ilaban-laban ko na, lagi naman akong talo. Sabi daw, galing sa mga farm. Pero sa totoo lang naman, mayroon naman talagang nagpa-farm, nagbibinta. Pero, kung totoong nanggaling sa kanila, pero doon ko napansin minsan, pag nagpa-farm ang isa ka, galing farm ang isa ka manok, may mga kompleto yan, may mga marking yan, signature, dito sa paa, yan ang totoo. Tapos, pangalan ng nag-breed, breeders, kung kaninong breeders, may wingban yan. Pero yung iba, napiki, ang daming piki na kasi ngayon, kaya yan ang iniwasan kong tinuturo ko dito sa aking channel, sa mga baguhan pa lang, ang dami nang magpapiki ng paggawa ng wingban, parang mabilis maibinta ang manok. Di katulad ng sarili talagang palahi o kung galing farm, kung anong linyada yan, nasa marking yan o sa number sa wingban. May palatandaan kami yan, katulad sa akin. Ito may hiwa dito sa loob. O kung anong linyada ito, kasi ito Boston sweater, sinadya ko ito. Dito sa loob ang hiwa nito. Yan, marking niya. O kaya, kung sa hats ko naman, dito sa labas, tapos may butas, tapos may double marking sa ilong, katulad nito, kasi ang ama nito, double marking sa ilong, yung 2 times winner ko.
Yan, ito ang sinunod ko pag-marking sa ama. Dalawang ilan ang mga marking ko dito. Parang hindi ako maliligaw nga, ito ang anak ng 2 times winner ko. Yan siya. Pero kung bili-bili lang natin ang manok, minsan, nikat yan, markingan ang ilong, pag gumaling-galing na yan ang pagkat niyan, o kaya kabitag wingban, kahit magulang na naman, 2 taon na o 3 taon, kinakabitan nila ng sarili ng wingban para pangbenta. Yan ang totoo. Pero sa galing og farm, ganito kalaki, may wingban na. Ito lang ang hindi ko pa kinabitan kasi ang kinakabitan ko yung lalaki kasi baka maubusan ako dahil hindi pa ako nakapag-order magpapagawa. Ang pagawaan ko ng wingban sa totoo lang sa Pampanga ko pag-i-order kahit nandito lang ako sa Quezon City. Talaga legit din sa atin. Yan totoo. Sana mayroon kayong matulot o matutunan mga baguhan ko na pagdating sa pagsipatan, pagkilala sa marking sa manok. Kailangan alerto tayo, huwag tayong paladala dyan sa mga wingban basta-basta kasi ang dami nga nagpakabit ng wingban, pinipikit din nila yan. Yan totoo. Karamihan yan. Pero kung katulad ko nagbe-breed ng sariling palahi o kung galing farm ang mga manok nyo, tandaan nyo. Pag galing farm ng mga manok, may mga marking talaga yan sa mga dito. Daliri niya. O kung di butas, may hiwa yan. Kasi naka-record ang totoo yan. Pero yung binibinta na gawa-gawa lang, bili-bili lang sa kalye, kabitan lang ng wingban, halimbawa kabitan ng anong tatak-bakbakan man yan, pero bili-bili lang sa kalye na manok na yan, hindi kumpleto ang marking yan, walang record yan. Kung hanapan mo siya record, kung anong linyada yan, yan totoo. I-try nyo yan. Hanapan nyo record, kung may record ba sila. Wala yan, sigurado ako. Pero sa mga farm, sa nagbe-breed ng manok, may mga record yan kung anong linyada yan na pagmamarking nila, pagkakabit ng wingban. Yan lang, maraming salamat ulit sa pagpanood. Thank you, bye-bye.